Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, nagtungo si Ammar sa masukal at madilim na kagubatan sa loob ng farm ni Sargadon. Sinundan ng isang halos naburang landas at naniniwala ito na ito ang dinaanan ni Aris. Bagamat wala siyang nakikitang ibang nilalang, dama niya ang presensyang tila may mga matang nagmamasid sa kanya. Subalit nanatili siyang matatag. Hawak ang mga bilin ni Ninong Yang Artemis. Samantala, patuloy ang pangamba ni Riani para kay Ammar. Ngunit tiniyak ni Artemis na napatunayan na ang kakayahan ng binata. Lalo na nang makaharap niya ang buhaya at mabunyag na may isang nilalang na kumukontrol dito. Si Negra Diabla. Sa kabilang panig, nagulat si Ador nang matuklasan biglang nawala ang buhaya sa kanyang kulungan. Kasabay nito, namataan niya ang pick-up ni Sargadon na dumating sa farm. Isang palatandaang may panibagong panganib na paparating. Sa pagpapatuloy ng paghahanap, narating ni Ammar ang gilid ng ilog. Umakyat siya sa isang malaking bato upang masilip ang paligid. Ngunit sa pagitan ng malalaking batuhan, natuklasan niya ang isang nakakatindig balahibong pasukan na tila daan patungo sa isang lihim na matagal nang nakatago. At ngayon, narito ang karugtong
ng nobelang pinamagatang Immortal. Dumating ako para tumulong sa paghahanap sa kaibigan kong si Aris. Kasi nag-aalala ako sa kanya. Paano kung may nangyari na sa kanya? Ay, sa totoo lang, Amar, alam mo, nag-aalala na rin ako kay Senyorito Aris. Ay, nako, baka may masamang nangyari na sa kanya. At alam mo ba, ang dami nang nangyari dito sa farm na hindi ko inaasahan. Ano? Ayan na ba ang matandang babae? Ang amo ng buhaya? Ha? Amo ng buhaya? Ang sinabi mo, Amar? Oo. Amo ng buhaya ang matandang babaeng iyon. Nandito na ako sa kagubatan. Isang masukal na kagubatan. Ayon kay Mang Ador, marami raw mapanganib na nilalang dito. Pero wala pa akong nakikita. May bagyang pakas ang landas na ito. Paano kung dito dumaan ang kaibigan kong si Aris? Susundan ko ang daang ito. Mahirap kapag basta na lang akong sumuong sa masukal na lugar na mag-isa. Panatag ang pakiramdam ko. Pero parang dama ko ang maraming matang nakatingin sa akin. Bakit ganito? Wala akong maramdamang ligalig. Kahit wala akong nakikitang ibang nilalang dito. Hindi ako natatakot kahit anong uri ng nilalang ang nagmamasid sa akin. Iyon ang sandigan ko. Pero hindi mabura sa isip ko ang bilin ni Ninong Artemis. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ko tungkol kay Amar sa farm ni Sir Gadon. Magtiwala ka sana sa kakayahan ni Amar, Riani. Oo, nagtitiwala ako sa kakayahan ni Amar, pero bakit hindi pa rin mawala ang kaba ako? Nakaharap ni Amar ang buhaya at mukhang iyon ang bantay sa mga naroon doon. Naikwento sa akin ni Amar ang nangyari. Lalo na nung inilubog ng buhaya si Amar. At may matandang babae daw na nag-uutos dito. Oh, ang tinatawag nilang Negra Diabla. Sa pangalan pa lang, tagasunod na ng demonyo. Sa pagkakataong iyon, pinatunayan ni Amar ang kanyang katatagan. At hindi ko hahayaang mapahamak siya. Ano man ang mangyari. Maraming salamat, Sir Artemis. Maraming salamat po. Oh, iyak ka na naman, Riani. Hindi ko mapigilan, Sir. Mula nang maging ninong kayo sa binyag ni Amar, parang kayo na ang tumayong ama niya. Natural. Parang ako ang tumayong ama niya. Dahil, baka masaktan ka, Riani. Huh? Hindi ko na hahayaang mapag-usapan pa kung paano na ipanganak si Amar na walang kinikilalang ama. Sir? Huwag kang mag-alala kay Amar. Yun lang masasabi ko. Oh, may sasabihin ka pa ba?
Sige lang, nakikinig ako. Wala na, sir. At salamat po muli. Sige, sige. Bye, sir. Bakit biglang nawala ang buhaya sa kulungan? Oh, buhaya komando! Nasaan ka? Buhaya komando! Teka lang. May sasakyang papasok dito sa farm. Ay, nako. Paano kung si Sir Galon ang lumating? Titingnan ko. Pick up ni Sir Galon. Yung service ng mga trabador sa plantasyon. Ay, sino kaya ang sakay niyan? Baka yung mga meron na naman. Paano kung may bago na namang ipapakain sa buhaya? Mabuti na lang at wala ang buhaya. Baka inilabas na naman ni Grajabla. Pero, teka lang, naroon pa rin si Grajabla sa kanyang kubo. Paano yun? Dito na ang hangganan ng daang pinupuntahan ko. Naririnig ko ang agos ng tubig mula sa ibaba. Malapit na ako sa ilog. May tao kaya talagang nakatira dito? Pero parang dinaanan ito ng tao. Kahit matagal nang walang naglalakad dito. Ang lalaki ng mga bato dito. Aakit ako sa tuktok ng pinakamalaking bato. Tatanawin ko doon ang paligid. Hindi karaniwan ang pagitan ng malalaking batong. Pupunta ako doon. Ano itong narito? Parang pasukan. Tila daanan. Parang may nilalakbay kaming lampas sa liwanag. Lalapit ako. Pero kailangan kong mag-ingat. Parang may humihigop sa akin. Lalayo na ako dito. Parang may magnet ang lugar na ito. Maliwanag naman ang sinabi ko kay Dalia. Manatili muna kami dito. At maliwanag naman siguro ang usapan namin. Ang tungkol sa personal na problema.
ng mundo ng tao. Ganon din ang mundong pinanggalingan ko. Samantala, habang wala siyang ginagawa sa computer room, mag-monitor na lang. Naintindihan ko. Alam kong nababagot siya na walang ginagawa. At alam kong nasasabit din siya sa mga bagong termino sa komunikasyon. Ayun, magbabakasyon muna sa kanyang gawain. Habang wala pang pagkabisihan. Pero ganun pa man, kahit nakabakasyon siya, kung may biglang kailangang harapin, kailangang magtrabaho siya. At iwanan ko muna siya. Ang problema sa amo ni Masa ang haharapin ko. Malaki ang problema ng amo niya. At tutulungan ko siya. Kahit kasambahay lamang siya. Alam kong labis ang kanyang pag-alala sa magkapatid na Carmina at Aris. Lalo na ngayon, wala pang balita tungkol sa nangyari kay Carmina. Nako, saan na kaya nagpunta si Amar? Ay, hindi ko napigilang pumasok siya sa kagubatan. Ay, sika lang. Itutuloy ko na lang pagpunta sa kubo ni Negra Diabla. Ay, siya nga pala. Kumusta na kaya siya? Mahina pa rin kaya? Naroon pa rin ang matandang yon. Wala naman siyang sakit. Pero, bakit parang nanghihina? Bukas ang kubo na. Inariyan siya. Teka lang. Mukhang naghihingalo siya. Nahihirapan kaya. Nako, paano kung mamatay na siya? Ano bang sakit mo, El Diabla? Sabi ko nga, wala akong sakit. Nasaan si Buhaya? Wala siya sa kulungan niya. Sabi ko na nga ba pinakawalan mo salo. Paano ko ba kakawalan? Hindi nga ako makalabas sa kubong ito. Ano? Sino ang dumating na matigas ang ulo? Ha? Matigas ang ulo? Alam ko, may ibang tao rito. Pero hindi ko alam kung sino. Sino ang sakay ng umuugong na sasakyang dumating? Yun ba? Ay, mga trabahador yun sa plantasyon sa ganun.
Matalas ang isip ng matandang ito. Si Amar ang tinutukoy niyang matigas ang ulo. Alam niyang narito si Amar sa farm. Matalinong matandang ito. Mag-anyong buhaya ka na, Alibot. Umalis tayo rito ngayong gabi. Kailangan nating magtago. Oo. Magtatago tayo, Waya Komando. Hintayin natin ang araw na tawagin tayo ni Reyna Hadesa para makabalik na tayo sa pinanggalingan nating mundo. Hala, Alibot! Mag-anyong buhaya ka na! Lalayo na ako dito. Sisiguraduhin ko ang sasakyan iyong tinutukoy ni Ninong Artemis na banyagang makina sa mundong ito. Buti na lang, kumpleto ang kagamitan ko. Malaki ang nagagawa ko kahit gabi dahil sa gadget na suot ko. Maliwanag kong nakikita ang paligid. Parang hindi gabi. Hindi basta-basta napapaandar ang ganitong uri ng sasakyan sa kalawakan. May kakaibang koneksyon ito sa makinang pinutol ko. Kapag pinagtakbo iyon, hindi ito aangat sa kalawakan. Malaki ang itinuro sa akin ni Sir Artemis sa lihim na paglipad ng kanyang sasakyang sa taas ng bubong ng kanyang bahay. Ha? Ano ang mga yun? Ha? Mukhang mga unggoy ang nakikita ko. Ano kaya ang nangyayari sa kanila? Nanganganib na ba sila? Wala naman akong masamang balak sa kanila. Kahit sa anong nilalang sa kagubatang ito. Hindi ko sila gagalawin. Kung hindi rin nila ako gagalawin. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang Immortal. Mula sa panulat ni Litia Astudillo Aquino at sa direksyon Lovimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.